Sino nga ba ang pinakamahigpit pagdating sa violation? Si YouTube o si Facebook? Well, sa video na to, ayan po ang pag-uusapan natin. Kaya kung ano pa ang hinihintay nyo, umpisahan na natin. So yun, parehas silang medyo mahigpit. Pero mas mahigpit talaga si Facebook. Unang-una sa lahat, kay Facebook, mahigpit siya pagdating sa mga watermarks. Mahigpit siya pagdating sa mga copyright. Mahigpit siya sa mga unoriginal content. Mahigpit din siya sa mga video na nire-recycle. At higit sa lahat, maghigpit din siya na meron kayong mga background effects doon sa video na ina-upload mo kahit yung video ay sariling sayo. Kay YouTube naman, ganun din naman katulad kay Facebook. Kay YouTube naman, bawal din mag-copyright. Bawal din ang video na hindi sa'yo, na nire-recycle mo lang. Bawal din ang watermarks. So, halos magkaparehas lang naman sila. Pero pagdating dun sa mga policy nila, magkaiba sila pagdating sa mga policies monetization. Unang-una po kasi kay Facebook, pag once na ikaw ay na-unlock ka na or na-monetize ka na, pag once na monetize ka na ka Facebook sa inyong stream ads on Reels, stars, pag once na naka-unlock ka na po doon, ay sobrang higpit. Dahil pag once nagkaroon ka ng violation, ang ilalagay doon ni Facebook is restricted account. Dahil nga ikaw ay nagkaroon ng violation at kailangan mo pa maghintay ng 3 months o 90 days para sa yung violation. So ngayon, pag nagkaroon ka ng violation na gano'n, talagang kailangan mong hintayin. So mag-upload ka na mag-upload ng mga video mo habang naghihintay na ma-unlock ulit yung Facebook violation mo. So ayun guys, kaya pagdating naman dito kay YouTube, gano'n din naman mahigpit. Pero kay YouTube naman, hindi naman siya totally na ganun ang violation niya. Pag once na nagkaroon ka ng isang violation ay, halimbawa, for example, nag-copyright music ka. So sa copyright music mo, ang mayayari doon is naka-earnings ka na. Bali, tatanggalin yung earnings mo. Pag kay Facebook, tatanggalin yung earnings at i-on hold yung pera mo, I mean in dollar, para titingnan muna, parang i-review muna nila yung mga video mo kung yun ba'y karapat-dapat bang pasahurin o hindi. Kay YouTube naman guys, napakasimple lang. Pag once nagkaroon ka ng copyright, i-delete mo lang yung video guys. Tapos, okay na yon. Wala ka nang poproblemahin doon. Bale, ayos na yon. Ganon din naman guys, kailangan magkaroon ka rin ng $100 threshold. Kasi sa earnings mo kasi na yon, yung $100 is minimum po talaga yun. Kahit kay Facebook, minimum po yun para sa payout nyo. So, ayun guys, pagdating naman po sa criteria, si Facebook ay meron po siyang mga kriteria na maraming mga kriteria. So, kay Facebook, pagdating dun sa stream ads, kailangan meron kang 5,000 followers, kailangan meron kang 60,000 views para ma-unlock mo po yung stream ads. Sa ads on Reels naman, hindi naman siya ganong mahirap dahil nga sa ads on Reels naman ay mag-i-email naman sa'yo si Facebook o mag-notify kung ikaw ay eligible ka na ba na gumamit ng ads on Reels. So ayun naman, sa kay kay YouTube naman, pagdating naman sa criteria, ang kailangan mo lang bubunuin doon guys is 1,000 subscriber at 4,000 watch hours. Yun lang po guys ang kay YouTube. So hindi masyadong mahigpit kay YouTube. At meron din naman kay YouTube na medyo mataas-taas yung tinatawag natin na mga shorts video. Sa mga shorts video guys, para kumita ka, syempre unang-una kailangan mong mabuo yung 1,000 subscribers. At kailangan mabuo mo rin yung 10 million views sa shorts video mo. So yun lang. Balik kumikita ka din sa mga long video mo, kumikita ka rin sa mga short video mo. So kay Facebook naman kasi guys, magkaiba kasi yung criteria niya sa mga bawat i-unlock mo mga tools. Okay? So ayun naman guys, para sa akin, mababa yung kay YouTube na hinihinging kriteria
kaysa kay Facebook. So, para sa akin, mas lamang sa akin si YouTube kasi hindi siya gaanong mahigpit pagdating doon. So, yun lamang guys. Sana po may natutunan kayo sa video na to. Abangan nyo pa ulit yung mga susunod na video ko. So, maraming salamat guys. God bless po sa inyong lahat.